Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 6 na po ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos talunin ang puwersa ng emperador ng demonyo, nagtipon ng mga bayani sa plaza ng kastilyo ng kabisera ng Alyon Kingdom, Eno, kung saan sinalubong sila ni Diosa Vices. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa kanilang nagawa, pinupuri ang kanilang tagumpay sa pagtalo sa 3 retainers ng emperador ng demonyo, kahit na marami ring nasawi sa kanilang panig. Binanggit niya na bagamat buhay pa ang mga bayani, maraming mandirigma ang nasawi, at nalulungkot siya para kay Banwolf na malubhang sugatan, gayon din kay Agito ang Uon, na tanging nakaligtas sa 4 Holy Elders ngunit nasa kritikal na kondisyon. Tiniyak niya sa mga bayani na ligtas sina Oyamada Shogo at Yasutomo Hiro, bagamat nabaliw ng kaunti si Oyamada at nawalan ng mga daliri si Yasutomo. Kaya't limitado ang kanyang kakayahan. Binati niya si Sogao dahil sa pagkakaroon nito ng kakaibang S-Class Hero Skill at ipinaliwanag na kaya siya naging mahigpit dito ay upang mapabilis ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan. Ipinahayag ni Vices ang kagustuhang makipagtulungan kay Sogao upang tuluyang mapabagsak ang emperador ng demonyo, ngunit tumangging pagalingin siya. Binanggit na marami pa siyang ibang inaasikaso at dapat magpagaling muna si Sogao mag-isa. Matatag si Sogao at nakiusap kay Vices na pagalingin sina Banwolf, Agito, at ang kanyang mga kaibigan gamit ang Breath of Goddess. Bagaman nag-atubili, pumayag si Vices kapalit ng isang pabor mula kay Sogao, at ipinahiwatig na nakakapagod gamitin ang ganoong kapangyarihan. Pag-alis ni Vices, nakasalubong ni Sogao sina Kirihara, Hijiri, at Itsuki, mga kapwa bayani. Ipinahayag ni Kirihara ang kanyang pangungutya kay Sogao, binanggit na kahit natalo ni Sogao ang isa sa mga retainers, ang Second Oath, siya naman ay napaurong ang emperador ng demonyo mismo, kaya mas mataas ang kanyang antas. Nagtaka si Sogao sa biglang pagbabago ng tono ni Kirihara, lalo na't buhay pa si Oyamada na kasama ni Kirihara at dapat sana'y dahilan ng kanyang tuwa. Tinanong ni Hijiri ang kalagayan ni Sogao, napansin na ang pinsala nito ay dulot ng paggamit ng sariling kakayahan at hindi lang dahil sa kalaban. Nausisa naman ni Itsuki kung ilang level na si Sogao, kaya ipinakita ni Sogao ang kanyang status chart, kung saan nakasaad na level 499 na siya. Bigla, tinangka ni Kirihara na pugutan siya ng ulo, ngunit agad itong hinarang ni Hijiri gamit ang kanyang espada. Pinagalitan ni Hijiri si Kirihara dahil sa malinaw nitong intensyon na patayin si Sogao, ngunit depensibo si Kirihara at iginiit na ang tunay na mandirigma ay dapat lumaban na parang nakataya ang buhay. Ipinagmalaki pa ni Kirihara na sa kasaysayan, ang mga dakilang tao ay madalas hindi nauunawaan at hinuhusgahan. Ngunit sa huli ay kinikilala ang kanilang husay. Ibinunyag din niya kay Sogao na kung nakita niya ba si Princess Knight Seras Ashrain at nais niyang makasama ito, minamaliit ang Malice King na tumalo sa First Oath at tinawag itong walang halaga. Labis ang pagkagulat ng lahat sa kayabangan ni Kirihara. Pagkatapos, sa loob ng kastilyo, sa silid ni Sogao Ayaka, nagpasalamat si Hijiri kay Sogao dahil sa pagbabalita tungkol sa Southern Army at pinasalamatan din ni Sogao si Hijiri sa pagtulong sa kanya kanina. Napag-usapan nila si Belzidia, isang kakampi ng Holy Kingdom ng niya, ngunit napansin nilang maaaring hindi ito kapanalig ng Holy Alliance. Nagkasundo silang maging maingat, lalo na't kahit kakampi nila si Kirihara, para bang siya pa ang mas mapanganib. Bigla namang nagpanggap si Hijiri na may pag-ibig kay Sogao, sabay abot ng lihim na sulat na nagsasabing nakikinig ang espiya ng Diyosa. Nagkunwari si Sogao na nagulat, at ipinaliwanag ni Hijiri na kailangan nilang magkunwaring malapit upang madali silang magkausap. Maya-maya, nagtanong si Hijiri, paano kung may paraan upang makabalik sa kanilang mundo nang hindi umaasa kay Vices? Nabigla si Sogao ngunit nagpakita ng interes. Samantala, sa kanlurang bahagi ng Golden Monster Area, nagmamanman sina Mimori, Belzidia, at Seras habang kumukontak kay Erika gamit ang isang mahiwagang hayop. Nalaman ni Mimori na bukod sa Asagi Group, nakabalik na sa Alyon ang ibang mga bayani at wala pang plano ang mga ito na atakihin ang emperador ng demonyo.
Napag-usapan nila ang lakas ni Sogo at ang estratehiya ni Vices na ipadala ang tatlong S-class heroes sa pinakahuling labanan kapag handa na. Nabanggit ni Memory na ligtas sina Eve at Liz, ngunit nababahala siya na parehong panig ay napinsala na ng labis, kaya tumataas ang tensyon. Binanggit naman ni Ceras na ang pinakamalalakas na natitirang puwersa ay nasa Urza, Mira at Elyon. Habang naglalakbay sila sa gubat, nadaanan nila ang mga patay na halimaw na may mukhang tao. Lahat ay pinatay gamit ang espada na nagpapahiwatig ng isang grupong mataas ang kakayahan. Hininuha ni Memory na may 8 katao na malalakas na marahil isa sa kanila ay sangkot sa pagpatay sa mga halimaw at marahil may mga bagong panganib na dadating. Biglang may tumalon mula sa mga palumpong at binanggit ang Sword of Courage na tila nagbabadya ng panibagong hamon para sa kanila sa mundong ito ng digmaan, at dito nagtatapos ang chapter 6 na po ng Failure Frame. Patuloy lamang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!